Nag-apply na kami ng passport ni Hiraya pero madidelay yung pag-uwi namin sa Pinas. Kaya for today's video, samahan niyo ako for today's, vlog. Go! So, papunta kami ngayon sa passport office. Kasama ko si Pavan tsaka si Hiraya. Syempre, kasi passport niya yun eh. Ayan, ang galing dito sa may pa-sprinkle sila ng water dyan. Kasi sobrang taas ng pollution, te. So, ginagawa nila yan para, ayun, kahit papano, makahinga naman kami ng medyo matino-tinong hangin dito. Though again, hindi buong India ganito kalala ang pollution. Dito lang sa amin, nasa Metro City. Kaya parang ayaw namin ilabas si Hiraya kasi nga ganito, baka magkasakit, ganyan. Lalo na at baby pa. Pero ngayon kasi wala kaming choice dahil kailangan ng presence niya dun sa passport office kineme. So kailangan talaga namin siya isama. And ayun, ito yung day na nabook namin yung kanyang appointment sa passport kineme office. Wala pa kaming tulog kasi maaga yung aming appointment na pinili. And buti na lang maaga-aga kami na nakapunta dito kasi sobrang hirap maghanap ng parking. Diyos ko po. Tapos meron pang pagala-gala na tow truck. Yung basta kapag nag-illegal parking kasi ito tow na agad yung car mo. So halos isang oras kami paikot-ikot dyan kakahanap kung saan kami pwedeng mag-parking. Tapos lahat puno. Nag-a-ask na kami kung kani-kanino kung saan pwede. Ayan, merong nakalagay dyan no parking. Mga ganun-ganun Ang hirap. Buti na lang, ito nakita namin yung isa pero malayo siya dun sa mismong passport kineme na pupuntahan namin office. Tapos parang nasa ibang planeta na kami kasi grabe naman yung kalupaan dito. Red. Puro puro nagreklamo na lang sa video na to Nasistress kasi ako dyan dahil yung alikabok baka maano ni Hiraya, ganun, inhale. Na parang nasa Mars na kami dahil sa pula ng lupa, ganun. And yung parking na yan is malayo dun sa mismong office kaya nagtuktok kami or yung auto na tinatawag nila. Pero ayun, hindi ko na na-vlog kasi buhat-buhat ko si Hiraya. Tapos ito, nandito na kami sa passport office and nandito kami sa loob ng childcare. Buti may ganito silang room. So ayun, si Pavan yung nakapila doon. Tapos kami ni Sanggita Didi, ayan, nag-aalaga kay Hiraya kasi pinalitan din namin siya ng diaper. Ayun, thankful din talaga ako na may ganitong room para sa mga baby. Tapos kami lang yun nandito sa room. Ayan, ang anak ko nagsasalita na, charot. Sobrang daldal niya na kahit hindi namin naiintindihan. Very good, good, yes. After that, nagpunta kami ng mall. Umalis na kami doon kasi hindi pala pwede si Hiraya ng Tatkal. Yung Tatkal is yung parang express delivery or express process ng passport dahil ang nanay niya ay foreigner. So ayun ang dahilan kung bakit madedelay yung pag-uwi namin kasi ang akala ko mabilis lang yung process, ganyan. So kailangan daw namin mag-under ng normal processing kasi dito sa India kapag nag-apply ka ng passport, merong police verification. And kapag nag-apply ka under Tatkal, mauuna yung passport na ibigay sa'yo bago yung police verification. Kapag normal processing naman, ang mangyayari is dun sa loob ng processing na dun din yung police verification. Bago ibigay yung passport mo, magaganap mo na yung police verification. Kaya ito, matatagal-tagalan pa talaga yung uwi namin. Kasi syempre, i-apply pa namin si Hiraya ng visa and everything. Tapos si Pavan din, visa niya din. Kasi bala ko magstay ng matagal sa Pilipinas. Though, ayun nga, matatagalan din yung pag-uwi namin talaga naman. But anyway, ayan, nandito kami sa restaurant. Yung name ng restaurant is Zambar. So today kasi ay wedding anniversary din namin. Ito yung ceremony anniversary namin pero in legal terms talaga, kinasal kami November 18. Nag-ceremony lang kami ng December 8. So, ayan, bongga si Hiraya, tulog na tulog. Oh, ang bongga. Napagod siguro siya dun sa passport office. Charot. Napagod. Nakakain na kami dito sa restaurant na to noon. Kasama ko yung mga in-laws ko. But today, kasama namin si Sanggita Didi, which is yung yaya ni Hiraya. So, gusto na rin namin siya i-treat dito kasi aalis na. Multiple celebration and pa-despedida na. Kasi nga, aalis na siya sa amin. So, di ba, siya, Japa Maid, yung Japa Maid is specialized lang siya for newborn. Si Hiraya past na siya ng newborn stage niya. Mag-4 months na yung anak ko. Meron pa rin siyang Japa Maid, diba? Yung Japa Maid is para siya sa newborn baby at saka sa mother. So, dalawa kami yung, inaalagaan niya, ganon. Dapat nga, 3 months lang siya sa amin, pero ginawa na namin 4 months kasi, diba, may inattendan kami na wedding and gusto namin ni Pavan na parang makapag-focus din dun sa pag-a-attend ng wedding and may mag-help sa amin na mag-alaga kay Hiraya na may peace of mind kami. Kaya ayun,
in-extend namin ng 4 months. So, in the next few days, iiwanan niya na rin kami. Medyo nasasad nga ako kasi meron ako separation anxiety. Oh, ano yan? Na-attach na rin kasi ako sa kanya. Ikaw ba naman, 24 hours mong kasama, 'di ba? Pero realizations ko kasi nang nandyan siya, nagiging dependent kasi kami sa kanya. Parang hindi kami masyadong natututo ni Pavan kasi alam namin na nandyan siya. So for me, it's best din talaga na ayun, na pakawala na namin siya. Maybe kukuha kami ng next na helper pero hindi na yung katulad niya na talagang full time, ganyan. Yung need namin next time is siguro yung alalay-alalay na lang. And ang gusto ko is ako yung mismo nang mag-aalaga 24/7, full focus din sa anak ko kasi iba din naman talaga kapag ako. Though yes, nandyan ako 24/7, katabi ko din yung anak ko, kasama ko din yung anak ko, pero kasi parang lahat ng gawain is si Sanggita Didi yung gumagawa. Kaya parang nagigilty din ako sa part ko, kaya ayun, naisip namin na talagang i-let go na siya kahit na yes, sobrang helpful niya. Nakakakilos pa rin kami mag-asawa ng normal, nagagawa pa rin namin yung mga dati namin ginagawa kahit na nandyan na si Hiraya dahil sa kanya, pero ayun, para mag-grow kami syempre as a couple din. Yung next na helper na kukunin namin is yung literal na help na lang na hindi na nag-involve kay Hiraya, ganyan. Like for example, mga external na gawain, taga-labad ng damit, taga-hugas ng bote, mga ganun, taga-abot-abot or anything, or taga-bantay kapag may gagawin ako. Hindi na yung someone na kasama namin talaga 24/7. Ayun lang naman ang opinion ko o nararamdaman ko. So, ayan na yung mga pinagkakain namin, in-order namin. Nag-order ako ng seafood platter. So, iba't ibang klaseng seafood na curry yan. May shrimp, may iba't ibang klaseng fish, may mga soup pa and everything. Tapos, kay Pava naman, iba-ibang klaseng fish curry din. Curry, te. Ano ba yan? Hirap na hirap mag-pronounce. So, ayan. Masarap yung shrimp yung sa akin. Yan yung pinaka-favorite ko sa lahat ng aking pagkain. And ito na rin yung mumunti namin celebration ng aming anniversary. Dapat plan ko, gusto kong kainin is western food, ganyan, Korean, or Japanese. Kaya lang naisip ko na yung dalawa kong kasama, baka hindi makakain. So, syempre, ako na yung nag-adjust, Gusto ko lahat kami masaya. Kasi masarap din naman yung, order ko. Kasi alam ko na masarap dito sa restaurant na to dahil nakakain na nga ako dito. Kasama ko ang aking mga in-laws, sila Sagar tsaka Manitasha. And ang aming Hiraya ay, ayan, tulog na tulog pa rin. First time niya dito sa mall talaga, kaya sobrang happy ko. And buti dito sa mall is maganda ang hangin kasi kahit sang corner, meron ka makikita na air purifier. O, diba? Ang bongga. And then, ayan, nagising na siya. Pinatapos ko lang muna si Pavan na kumain. At saka si Sanggita Didi para, ayun, palitan kami. Ako hindi pa ako tapos kumain pero mabagal kasi ako kumain eh. And then, nung natapos sila is nag-order pa kami ng dessert. Ito ay kulfi. Si Pavan naman ang aming pinag-alaga kasi nga kakain pa kami ni Sanggita Didi ng dessert. Tapos si Hiraya umiiyak na. Pero pag nilalagay siya sa stroller, tumatahimik siya, nag-enjoy siya dyan. And then pag uwi namin, ayan, ang aking mga in-laws is bumili ng cake. Strawberry chocolate cake siya. Masarap naman. Hindi siya gaano matamis, maasim-asim kasi may strawberry jam sa loob. Tapos, ayan, tawang-tawa ako dyan, kasi yung boses ni Sagar habang kumakanta, wait lang, sobrang awkward na nakakatawa. Paparinig ko sa inyo. Happy anniversary to you. So, ayun, tawang-tawa ako kasi may ganun bang kanta. But yeah, ayun lang naman, nag-slice lang kami ng cake, tapos nagkain na ng cake. Ito si Tinko, ang aming aso, ayan, gusto niya ilakad siya sa labas, naka-jacket pa, kasi malamig ngayon dito eh. And ayan, ang aming Hiraya, nakikipaglaro sa lola niya. So, ayun lang naman, thank you for watching, bye!